po. Magandang araw din po, ma'am. Ako po si Miguel Barca, ang inyong midwife ngayon. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Gusto ko po mag-family planning. Gusto ko pong itanong kung nasaan po ang inyong asawa ngayon. Sa bahay? Alam po ba niya na nagpunta kayo dito? Opo. Sige po, naiintindihan ko po. Bago po tayo magsimula, meron po akong mga tanong na confidential na dito po ay nananatili sa ating laban po. Okay po ba sa inyo? Okay lang. Gusto ko pong itanong, sino po ang pangalan niyo? Pati Mari Kaindana. Meron po kayong anak? Meron. Meron kayong iniinom na gamot? Wala po. Pero wala naman po kayong allergic sa mga Wala pagkain, gamot? Nasabi niyo po na may anak kayo, baby girl, na ngayon ay 1 taong gulang na po. Ano po ang rason kung bakit gusto niyo mag-family planning? Para mag-spacing. Po. So, sige po, i-discuss ko po sa inyo ang iba't ibang uri ng family planning o contraceptive method na tinatawag. So, mayroon po tayong tinatawag na long-acting reversible contraceptives. Meron tayong IUD o intrauterine device. Sa tingin ko po ay familiar din po sa inyo, ma'am. Oo. Ito po ang IUD po, ito po ay maliliit at malalambot na plastic. Nakatulad po ng liit ng posporo na ipinapasok po sa matris ng babae. Mabisa ito hanggang year, depende po sa klase ng IUD. Maaari pong ipatanggal kung gustong magbuntis. Kailangan po nireregla ang babae sa pagbibigay nito. Maaari pong lumakas ang regla sa umpisa po. Tapos po, meron din po tayong progesterone or subdermal implant. Ito po ay malaplat nito na posporo, ang liit at malalambot na vinyl rod po na inilalagay din po sa balat o braso ng babae. Mabisa din po ang implant sa loob ng 3 taon mula ng ikabit po. Maaari po ipatanggal kahit kailan at maaaring magbuntis muli pagkatanggal nito. Maaari din pong gamitin kahit po nagpapasuso at pwede nang ilagay pagkapanganak. Maaari din po kayo makaranas ng spotting, ngunit hindi ito dapat ikabahala. So meron din po tayong progesterone only method. Ito po ay DEPO. Ito po ay angkop ang progesterone only injectable sa nagpapasusong ina dahil nababawasan ang daloy at dami ng gatas. Maaari din pong gamitin ng sinumang ayaw munang magbuntis kahit na anong edad, may anak o wala. Mabisa din po at ligtas, ini-injection sa braso o pipi ng babae sa kada 3 buwan. Ibinibigay po ito sa unang linggo ng menstrual period. Maaari din pong makaranas ng spotting o pagpigil ng buwan ng regla kung matagal ginagamit ito. Ngunit hindi ito dapat din ikabahala. Meron din ilang nakakaranas ng paranakit ng ulo at unti-unting pagtaas ng timbang, ngunit hindi din po dapat ikabahala. Meron din po para sa lalaki ang vasectomy. Ito po ay permanenteng pamamaraan para sa mga lalaki. Nagagawa po ito ng isang ligtas, mabilis at simpleng operasyon. Gising po ang pasyente habang inoperahan at hindi nasasaktan dahil po sa anesthesia. Maaari pong tumagal ng ilang araw ang pamamaga ng sugat ng operasyon. 3 buwan ang lilipas bago po maging mabisa or 99.9% epektibo ang vasectomy. Kaya kailangang sabayan ng ibang pamamaraan or other modern methods. Hanggang 0 sperm count na ang lalaki. Walang epekto din po sa kakayahan o pakikiramdam sa pagpapagtaling. Meron din po tayong BTL or bilateral tubal ligation. Ito po ay permanente pamamaraan para sa babaeng ayaw ng magkaanak. Mabisa din po ito po ay 99.5% epektibo. Ito po ay gising po ang pasyente habang inooperahan at makakaramdam po tayo ng kunting sakit dahil sa local anesthesia lang
ang ginagamit sa BTL mini laparotomy. Panandalian lamang ng mararanas ang sakit o pamamaga, kaya po huwag mag-alala. Walang epekto sa kakayahan o pakiramdam sa pagkikipagtalik. Meron din po tayong natural family planning. Ito po ang kabilang sa standard days or method, basal body temperature, cervical mucus, method billing ovulation method, at symptothermal method. Nangangailangan po ito ng lubos na kaalaman at kakayahan sa buwan ng siklo, mabunga, or fertile ang babae upang maiwasan ang pagtatalik sa panahong ito. Kailangan din po ang pagsasanay para sa epektibong paggamit. Nangangailangan po ng kooperasyon ng mag-asawa. Wala din po itong side effect. Meron din po tayong tinatawag na lactational amenorrhea method or LAM. Ito po ay ang pagpapasuso ng gatas ng ina lamang sa sanggol sa loob ng 6 na buwan pagkapanganak. Maaari din pong gamitin kung tanging gatas ng ina lamang ang ibinibigay ng sanggol at madalas na pagpapasuso araw at gabi, hindi pa muling bumabalik po ang regla, wala pong 6 na buwan ang sanggol. Kung hindi angkop ang mga kondisyong po itong nabanggit at ngunit ayaw pang magbuntis, gumamit ng iba't ibang paraan. Ito po tayong kondom, ito po ay ginagamit ng ating asawa o lalaki. Ito po ay kung gusto po ang paggamit ito tuwing makikipagtalik. Nakakatulong din po ito sa pag-iwas, sa pagbubuntis at sa pagkahawa ng ilang mga sakit na nakukuha sa pagkikipagtalik. Kasama na dito ang HIV or AIDS. Kung ayaw naman po sa kondom dahil nakakahadlang daw ito sa pagkikipagtalik at nakakabawas ng sensasyon, pag-usapan at may iba't ibang klase ng kondom ang mapagpipilian. Meron din po tayong pills. Ito po ay may 2 klase. Iniinom po siya na tableta. Ito po ay may 2 klase. Meron po tayong progestin only pills or PAPs. Ito ay angkop sa mga nagpapasusuli na dahil hindi nababawas ang daloy at dami ng gatas. Meron din po tayong tinatawag na combined oral contraceptives or COPs. Hindi din ito angkop sa mga nagpapasusuli na. Dapat din inumin araw-araw sa takdang oras. Maaring gamitin ng sino mang ayaw munang magbuntis, kahit na anong edad, may sakit, may anak, man o wala. Maaari ding makaranas ng pagdurugo or spotting, ngunit hindi din ito dapat ikabahala. May ilan din po nakakaranas ng pananakit ng ulo, pagbabago ng timbang, lalo na sa unang gamit. Ngunit madalas po nawawala din ito. Sa lahat po ng aking discuss, ano po ang yung nagustuhan or napili na contraceptives method? Depo po. Bakit po? Kasi palagi ako makalimot. Ang pills ang gagamitin ko, baka makalimutan ko yun. So Depo po ang yung napili. Ulitin ko po, ang Depo po din ay mabisa at ligtas. Ito po ay ini-injection sa braso or pili ng babae ng kada 3 buwan. Ibinibigay po din ito sa unang linggo ng menstrual period. May regla po kayo ngayon? Oo. Ilang araw na po? 2 days na. Sige po. Maaari pong makaranas po kayo ng spotting o pagtigil ng buwan ng regla kung matagal na ginagamit ito. Ngunit hindi din ito dapat ikabiyahala, ma'am. May ilan din pong nakakaranas ng pananakit ng ulo at unti-unting pagtaas ng timbang. Ngunit hindi din dapat ikabahala. Ang kabutihan din nito ay madaling gamitin dahil po ini-inject ng 3 buwan. Madali itong ginagamit. Hindi na po kailangan ng araw-araw na pag-inom tulad po ng mga birth control pills. Maaari din po ang pagdulot ng pagginhawa sa pangangatawan dahil sa pagkawala ng regla o pagkontrol ng regla. Pangalan niyo po, ma'am? Pati Marika Indanan, Ilang taon na po? 28 years old. Ano po ang matapos? Wala. Address? Housewife. Saan po nakatira? Asturias. Kasal po sa asawa? Oo. Ano po ang religion niyo, ma'am? Islam.
Pangalan po ng asawa. Suprinda na. Anak niyo, ma'am. November 17, 1996. Yung asawa niyo po, ma'am. Ay, February 8, Ano pong trabaho niya? tricycle driver, Ilan po ang inyong anak ngayon? isa. Isa. So, meron din po akong katanungan, nakakredensya din po. Nakakaranas po ba kayo ng pananakit ng ulo? Hindi. May history po kayo ng stroke, Wala. heart attack, or Wala. hypertension? Nagdudugo po ang mga gilagid ng organs po? Hindi. Wala din po kayong history ng breast cancer o Wala. breast mass? Pananakit po ng dibdib? Wala po. Naguubo po more than 14 days? Wala. Naninilaw po ng balat? Hindi. Hindi naman po kayo nag-bleed or may lumalabas? Hindi. Ano po? May ininom na po kayong gamot? May Wala ininom po pa. kayong gamot ng mga anti-TB or Wala. drugs? Naninigarilyo po? Hindi. Hindi. So, ang anak niyo po ay isa lang. Full term po ba siya? Opo. Kailan po kayo nanganak? Nanganak June 14, 2023. Ano po ang inyo? Cesarean po? Normal or- po. Normal. Kailan po kayo last nag-regla po, ma'am? 90 po. Sa tuwing nilalaga kayo, ma'am, ilang pads po ang na-use niyo sa isang araw? 3 parts lang sa isang araw. Sige po. Nakakaranas din po kayo ng pananakit ng tiyan at yung nagre-regla? Hindi. Hindi naman. Sige po. Ma'am, dito po naman at dito po ay sa mga sexually transmitted infection po. May lumalabas po na discharge sa inyong Wala. masakit or masakit sa puwerta, ma'am. Wala. History po ng treatment ng sexual transmitted disease. Wala pa. Infection. HIV or AIDS. Ay, naku, wala talaga, ma'am. So, dito naman po tayo sa inyong party. Okay lang po yung pagkasama niyo ng inyong partner. Okay lang. Hindi kayo nakakaranas ng bumbubugbog. Hindi po, ma'am. Kasi po. Pasado naman po kayo sa inyong nagustuhan or napili na contraceptives. So, mag-sign muna kayo ma'am dito. Kayo. Maraming salamat po, ma'am. Okay, thank you rin po, ma'am. Thank you.